Magandang gabi Pilipinas, narito na ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Carina nanatili ang lakas habang nagbabadya sa silangan ng Luzon. Kanina pong alas 4 ng hapon namataan yan sa layong 135 kilometers east-northeast nitong Borongan City. Yan po ay matatagpuan dito sa may bahagi ng Eastern Samar. Sa ngayon, taglay nito yung lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at inaasahang kikilos naman sa direksyong north-northwest sa bilis na 11 kilometers kada oras. Sa panayam kay Pag-asa Weather Forecast Samuel Duran, sinabi niyang posible pang lumakas yung bagyo at maging isang tropical storm hanggang bukas. Inaasahan naman natin magla-landfall ito. Yan po ay sa may bahagi ng Cagayan pagsapit naman nitong araw ng linggo. Habang nakikita naman nating lalabas itong bagyo, yan po ay sa susunod na linggo. Posible po yan sa araw ng Lunes at posible ring palakasin yan yung pag-epekto ng habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At sa mga susunod na oras, asahan naman yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Dito po yan sa mga lugar na sakop nitong 300 kilometers diameter ng ating binabantayang bagyo. At sa ngayon nga nakataas yung Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Dito po yan sa may bahagi ng Catanduanes, Northern at Eastern Samar kung saan inaasahan natin. Yung maliban sa pag-ulan, posible ring umabot sa 4 meters yung taas ng alon sa mga karagatan. At dahil nga sa bagyo, asahan natin yung masungit na panahon na may kasamang bugso ng hangin. Dito po yan sa may probinsya ng Catanduanes hanggang dito sa may northern at sa may eastern Samar. Katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman yung posibleng umiral dito yan sa may bahagi nitong Zamboanga Peninsula. Gayon din sa may natitirang bahagi nitong Visayas hanggang dito sa may probinsya nitong Albay, pati na rin dito sa may Sorsogon at sa may Masbate. May hina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman yung ating mararanasan dito sa Metro Manila, gayon din dito sa may bahagi nitong Mimaropa, hanggang dito sa may Calabarzon at pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, sakop din dyan sa mga uulanin itong Mindanao. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. At dahil nga isang bagyo yung ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, check natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa City of Pines bukas, good weather condition pa yung iiral. Pero pagsapit nitong araw ng linggo hanggang sa araw ng Lunes, maulang panahon na yung ating mararanasan. Temperatura naman natin, yan po ay nasa pagitan ng 16 at posible ang umabot sa 24 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, inaasahan natin bukas yung maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Occasional rains o mga paminsanang pag-ulan naman yung iiral sa araw ng linggo at magpapatuloy yan hanggang sa Lunes kung saan ang temperatura ay nasa pagitan lamang ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Check naman natin sa may bahagi nitong Metro Cebu, inaasahan din natin itong cloudy skies na may kasamang mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ang ating temperatura naman nasa pagitan ng 24 at posible ang umabot sa 30 degrees Celsius. Punta naman tayo sa bahagi nitong Metro Davao. Occasional rains, itong ating inaasahang iiral bukas kung saan ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. Good news naman sa mga magsisimba dahil inaasahan natin na magbabalik itong pangkalahatang maaliwalas na panahon at magpapatuloy na yan hanggang sa araw ng Lunes. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Zamboanga City, occasional rains pa rin itong inaasahan natin sa mga susunod na 2 araw. Pero sa mga magbabalik eskwela at pati na rin sa opisina, good news naman dahil makikiayon sa inyo ang panahon sa araw ng Lunes. Temperatura natin yan po ay nasa pagitan ng 24 at posible lamang umabot sa 32 degrees Celsius sa mga susunod na araw. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang
Ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Astronomical data naman tayo sa inyong pagtingala sa kalangitan ngayong gabi. Makakakita po kayo ng waning crescent moon. Sa ganitong phase, less than half illuminated ang buwan. Ang terminong waning ay nangangahulugan ng shrinking, kasabay po yan ng pagkabawas ng liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw. At sa mga maaga magja-jogging bukas, inaasahan po natin yung sunrise. Yan po ay ganap na 5:39 ng umaga. Sunset naman natin 26 minutes makalipas ang 6:00 ng gabi. At bago po tayo magpaalam sa mga mahilig sa photography, inilabas na ang listahan ng mga pasok sa pagpipilian bilang astronomy photographer of 2016. Tampok sa mga ito ang Perseid Meteor Shower, Lagoon Nebula, Northern Lights, Full Moon sa New Zealand, Philoprom, Frozen Giant sa Italy at iba pang mga nakamamanghang larawan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iaanunsyo ang mga mananalo sa September 15 at itatampok sa isang exhibit matapos ang 2 araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang gabi po sa inyong lahat.